magandang araw po at naway patuloy natin nagiging gabay, nagiging tanglaw ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa araw po na ito, atin pong pinagdiriwang ang dakilang kapestahan ng Annunciation, ang pagpapahayag ng Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria. At ang pagpapahayag po na ito ay nagiging buo, nagkakaroon ng kabuuan sapagkat merong pagtanggap mula sa ating mahal na Birheng Maria. Ang mensahe ng Panginoon na pinahayag ng Anghel Gabriel ay tinanggap ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya simulan po natin ang pagninilay natin ngayong araw sa pagtugon at pagninilay sa katanungan na kung tinatanggap ba natin ang mensahe na binibigay sa atin ng ating Panginoon, lalo tigit sa pamamagitan ng paraan ng salitang law. Sapagkat kung ang panonood o pakikinig natin sa iba't ibang pagninilay sa salitang law ay walang pagtanggap mula sa atin, hindi buo ang kwento. Hindi nagiging tunay na tanglaw ng ating buhay ang salita ng Diyos, ang mga pagninilay. Kung natutuwa lamang tayong makinig, manood sa mga nagbibigay ng pagninilay at walang pagtanggap mula sa atin. Sana ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay ay tunay ngang nagbibigay tanglaw sa ating pamumuhay. At sa araw po na ito, ang ebanghelyo po na ating pagninilayan ay magmumula sa ebanghelyo ayon kay San Lucas, chapter 1, verses 26 to 38. At ang ebanghelyo po natin ngayong araw ay malimit nating mapakinggan, lalo tigit kapag nagdarasal tayo ng Angelus, kung saan merong conversation sa gitna between Angel Gabriel at sa ating mahal na Birheng Maria. At sa pagninilay po na ito, tingnan po natin kung paano tinanggap ni Maria ang mensahe ng Anghel Gabriel sa kanya. At kung malimit nating iugnay ang Annunciation sa pagdiriwang ng Pasko, dahil tunay nga, after 9 months ay pagdiriwang natin ang pagkapanganak ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan din po natin kung ano ang kaugnayan nito sa pagpapakasakit, pagkamatay sa krus ng ating Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sapagkat kung titingnan natin, ang kapestahan ito ay napapaloob sa season ng Lent, sa panahon ng Kwaresma. At magkakaroon po tayo ng magandang pagtingin dito. Kung titingnan natin si Maria, hindi lamang basta ina ng ating Panginoon, hindi lamang basta nag-alaga sa ating Panginoong Hesukristo, kundi si Maria bilang isang tagasunod, bilang isang disciple ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang disciple po, maganda yung mahalaga sa lahat ang pagtanggap sa mensahe ng Panginoon. At ang pagtanggap po dito ay nagkakaroon ng tunay na tugon kapag ang ating yes, ang oo sa mensahe ng Panginoon ay hindi nagtatapos doon sa pagpapahayag na una nating tinanggap, kundi ang yes po na ito ay nagpapatuloy sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sapagkat the life of discipleship is an everyday struggle. No? Pang-araw-araw na pakikibaka, pagharap sa kung ano man pwedeng sumubok, magbigay sa atin ng pagsubok, lalo tigit sa ating pananampalataya. And that is the life of Mary. When she said yes to that annunciation of the Angel Gabriel, hindi niya sinabing yes lamang sa saya, yes lamang sa comfort, yes lamang sa security na may ibibigay sa kanya na pagiging ina ng Diyos. Kundi yes din sa lahat ng kakaharapin niya bilang ina ng Diyos. This is our life, brothers and sisters. When we decide to say yes to God, we say yes to everything. Hindi natin pinipili, ito lamang ating bibigyan ng yes at ang iba ay no. When we say yes to God, yung yes po na yan ay buo. Hindi half, hindi 1/4, hindi 3/4, hindi 1/3. Ang yes po na yan ay buo.
ay kasama po sa yes na yan, yung joys, yung comforts, yung security, yung sacrifices, yung tears, yung pains. Because at the end of the day, we accompany Jesus not just doon sa sabsaban kung saan siya pinanganak, kundi hanggang doon sa paanan ng krus, kung paano isinabuhay ni Maria ang kanyang pagiging ina, ang pagsunod niya sa kanyang anak. Pangalawa, kung ang yes po na ito ay tunay, this yes ay magdadala sa atin sa kadakilaan. At ano ba ang tunay na kadakilaan? Ang tunay na kadakilaan ay ang kabanalan. To be great is to be holy. Greatness means holiness. Sapagkat pwede nating sabihin, we have achieved everything. Narating na natin ang pwede nating marating, ang nais nating marating. Pero sa bandang huli, we have failed because we have failed to become holy. We have failed to live a holy life. And this yes, brothers and sisters, is a yes that will bring us to greatness, because yes, this yes will bring us to holiness. And this holiness means, mga kapatid, na hindi natin iiwanan si Jesus. Hindi natin susundan si Jesus, and eventually, pag ayaw na natin, ay iiwanan na natin. At pag nilayan po natin ang ating buhay pananampalataya, kaugnay po nito. Marahil tayong kinakaharap mga katanungan sa ating buhay pananampalataya, lalo tigit sa panahon ngayon. Maraming susubok sa ating buhay pananampalataya. Pero ang tanong po, tayo ba'y nagsabi ng yes, Panginoon, susundan kita? At ang yes po ba na yan ay buo at totoo? Dahil kapag ang yes po na yan ay buo at totoo, anuman ang ating maririnig, anuman ang ating mababasa, anuman ang ibigay sa atin na magdadala sa atin sa questions about our faith, mananatili tayong tapat sa Kanya sa ating yes. From the womb to the tomb to the resurrection. From the joys of Christmas to the pains of carrying the cross, to the pains of dying on the cross, up to the greater joy of the resurrection, of having our Lord in heaven.